So good morning guys. Ito na pala yung yung cladding na gagamitin natin diyan sa diyan sa outside ceiling ni Manang. So yun po guys, yan paikot dun sa likod. At itong sukat ng metal cladding natin guys, 115 by 6 meters po to. At 6 piraso po yung pinabili natin. Dito po natin ilalagay dito sa outside ceiling. Yan po. Hanggang dito po sa sa likod. Yan, ito po yung mapagkakabitan po natin yan. Ito. At maglalagay po tayo ng extra dito na metal paring sa gitna. Hanggang dito sa likod. Yan. Paragang lagtas sa bilog na. At dito guys, magkakaroon tayo ng ventilation dito sa may kantuhan. Bali may ventilation tayo binili doon, 4 na piraso. Yan. Ito yung nila, dirty kitchen. Yun po guys. Ito yung ginawa ko na daming nagko-comment na bakit daw walang abang yung second floor. Ito po yun guys, yan. May mga abang rin po yung ilaw. So ito po guys yan. At itong open na ito, yung matitirang metal cladding doon, dito na lang po natin lalagay sa gilid. So yan, hanggang dito po sa labas. Yan. Yan po guys, yan. At ito po yung tinira natin nung pang-6 na araw na ito. Yan. At ito na lang po yung tira dito sa sa likod ko. Konti na lang po yung natira mga kaplastadas. So yan. At medyo may kapakalan yung natin dito. Layout sa palitada, gawang mga ng nagpalitada hindi nila to binataka ng diretso. Ito po guys, yan. Ito nga nagkakaroon ng crack. Yan. So yun po guys, ipapakita ko po sa inyo guys yung yung ventilation na gagamitin natin diyan. So ito po guys, ventilation. Kasi siyempre yung niyan. Ito po guys yung ventilation na gagamitin natin dyan sa metal cladding. At ito po yung mga gamit natin na metal paring na G-Max. Ito po yung pinakamakapal na G-Max na metal paring mga plastadas. At syempre pakiabangan na lang po yung pag-install ko ng outside ceiling dito sa bahay mga kapatid. So good morning guys, at narito po tayo sa project po natin na kakabitan ng outside ceiling. So ngayon guys, bago ko po sa inyo ituturo itong paano magkabit itong metal cladding natin. So ayun yung metal cladding natin mga kaplastada sa baba. Yan, pupunasan muna po natin yan. At ngayon guys, bago po kayo magkabit dito mga kaplastada, dito make sure nyo muna po ito na na eskwalado ito mga kaplastada. So dito po tayo kukuha ng eskwala mga kaplastadas. Dito po kayo muna magsukdo ng eskwala natin. Yan. So yun po guys. Yan. Yan. At eskwalado naman po siya mga kaplastadas. Then ang unang sasatak po natin mga kaplastadas, susukatin po natin yan. Kasi yung lapad ng natin, metal cladding is 115. So sukat po tayo mula dito, bangga po dito mga kaplastadas. At ito po yung 115 natin mga kaplastadas. So ngayon guys, para malaman natin yung lapad nito, so susukdungin lang po natin to dito. Sukdung po tayo ng saga dito, then dito magkukuha tayo ditong allowance dito. Huwag po natin saga dito kasi atrasabante pa yung metal cladding natin dito mga kaplastadas. Dito. At kung ilan yung distance niyan, so kukari tayo ng dito. Eskwala na para sa sukat mga kaplastadas, at iparehas po natin yung sukat natin mga kaplastadas. Ito na po guys yung 59 cm na na kinakating po natin mga kaplastadas. Ayan, pinapakating po natin. So ito na po guys yung yung example na pinatong muna natin mga kaplastadas, kasi ito sample lang po muna at yung magiging guide natin, kasi dito po tayo una na magkabit mga kaplastadas. Ayan.
At yung marking natin, ito po yan, sakto po siya sa ano, yung 115 centimeters. Yun. So yun guys, sa pagbarina po natin guys, gumamit po tayo ng ano, itong ano guys, itong tsinelas na ano, na tinabas natin sa mga lumang tsinelas mga kaplasdalas, para maiwasan natin yung mga gas-gas. So good morning guys. At ngayon sa pagpapatuloy po ng ano natin sa channel natin mga kaplastadas. At ito guys, may ano, may distance yung dito banda sa dito sa likod, dito sa may poso mga kaplastadas, kaya naglagay tayo ng extra dito na paring. So at magtataka po kayo na hindi po ako gumamit ng ano ng carrying channel para makapag less tayo ng gastos mga kaplastadas. At syempre itong J-Max na pinakamakapal yung ginamit natin dito mga kaplastadas. Yun. Para ito na rin yung gagawin natin ano dito, brace. Instead of W clip, nagputol lang po tayo ng mga exit dito. Dito po yung ginawa natin, hanger, ni-repeat po natin dito sa kabila. Dito sa kabila mga kaplastadas. At dito sa dulo, maglalagay po tayo ng extra dito. Dito mga kaplastadas. Yan. Yan, nakaganyan po siya, pero naka-rebit din po siya mamaya. Ipapakita ko kasi yung mamaya mga kaplastadas. So yun, at yung tamang paglatag na ito mga kaplastadas, yung kapal ng ano natin, cladding, ibawas na po natin dito mga kaplastadas, bali 1 cm. So ito po yung finish nyan. Yan, mula dito sa ano, natin, dito sa runner natin, offset po tayo ng 3 cm kasi ano ito, 2 cm at saka yung 1 cm na para sa ano, para sa metal cladding natin mga kaplastadas. At naglagay tayo ng ano dito, support na 3. Yun po guys, yun. Sa dulo isa, dalawa at pangatlo. Yun po guys. At maglalagay pa tayo ng hanger ditong isa para hindi po siya pa habog-habog mga kaplastadas. So good morning guys, update tayo mga kaplastadas. So ito na po yung metal cladding na ikinabit natin kahapon mga kaplastadas. Medyo may kahirapan na pagkakasa ng ano natin, metal cladding, gawa ng paglatag ko ng isang extra na ano dito sa gitna. Yan, yung paring, medyo may kahirapan. Pero nagawa pa po natin ng paraan yan na hindi po mabali itong metal cladding. At ito guys, hindi po yan naka-pext, bali pinatong na po namin yan mga kaplastadas. Yun. At dito yung mga dati kasi yung mga nag-roofing dito, wala sa ayos yung paglagay nila ng trusses, kumbaga hindi nagkapangita yung mga eskwela ano natin. So gawan na lang natin ito pa ng paraan. Yun, hanggang doon sa dulo mga kaplastadas. Yan. At ito mamaya yung continuous yung paglagay natin ng wall angle hanggang doon sa dulo mga kaplastadas. So ito guys, yung sistema kung paano may kapit itong ventilation natin mga kaplastadas. So nagmarking po tayo rito mga kaplastadas. Dito may marking po tayo rito. Bali itong marking ito mga kaplastadas, kalahati po ng dito sa kabila. Yan, hinati po natin to. Yan, ito yung marking dito sa kabila. Yan, kalahati po yan. Dito rin sa kabila mga kaplastadas, yan, hinati rin po natin to. Ito po yung kalahati na ito. Yan, mula dito sa gilid at sa gilid, ito yung kalahati. Dadalhin po natin dito sa kabila mga kaplastadas. Dito, pagdating dito sa kabila, ito yung kalahati yan. Yan, ito po, mula dito sa gilid, suka tayo ng 12.5 dito sa yung kalahati yan. Bit na malaki, yun dito sa dito sa helper po guys. So yun, 1 by 1 po yung pagbubutas natin para po magkaroon po ng singawan yung ventilation natin na mai-install dito mga kaplastadas.
So ganito po yung itsura niyan pag naikabit po natin mga kaplastadas. Yan. Isasalpak muna natin to. Bale, kuko muna tayo ng ano dito, sentro. Ito guys. Hahatiin muna natin to. Ito. Suka tayo rito at ipatawid natin dito mga kaplastadas. Then kuka tayo ng sentro dito. At ito yung sentro niyan. Ito guys yung sentro. Yan. Yan. Dito tatakbo yung sentro niyan. Dito sa mula center to center. May marking po tayo mga kaplastadas para hindi po maligaw yung ano natin, ventilation. So yun po guys, ganito na po kasimple kung paano may kabit itong ventilation singawan para sa ceiling mga kaplastadas. So ganun yun yung proseso mga kaplastadas. Yan, mapapansin nyo at makikita nyo yung mga butas nyan. Yun pa yung nagsisilbing singawan ng ventilation mga kaplastadas. Ayan, at mapapansin nyo, meron akong napaikot na ano dyan, marking. Yun po yung marking ng laki ng ventilation natin mga kaplastadas. At yan. At sayang nga guys, yung dinala kong drill bit na pinakamalaki hindi po kasya sa ano, sa electric drill na ano, na binenta ko kay ano, kay Manang. So yun po guys, yung may ano, yung may kaliitan lang na ano, na klase ng drill bit yung ginamit natin mga kaplastadas. At yun, may layout na naman uli natin yung ano, yung ventilation mga kaplastadas para lubos nyo pong ano, maintindihan at makita kung paano gawin yung paglagay ng ano, ng ventilation. So ganito lang po kasimple mga kaplastadas. Yung guhit, sinusundan lang po natin yan at sinesentro po natin yung ano, yung marking natin sa ceiling to center to ano, ventilation mga kaplastadas. At so yun nga guys, nag-start na po tayo magbutas ng ano natin, drill bit. Yan po guys, at nagre-rivets na po tayo. At yun ay may kabit na natin ang maayos at madali na pag-install ng ventilation mga kaplastadas. Kaya papahawakan ko ng maigi dito sa ano ko, sa helper ko mga kaplastadas, para hindi po mawala sa marking natin. At so yun nga guys, pinapatapos ko po yung ano, pagre-rivets dito sa ano ko, sa helper ko, kasi naka-ready na po yan, may mga butas na rin po yan mga kaplastadas. So yun po guys, yung ginawa ko naka-eskwala, para po ito sa so yan, meron
sasalang po natin ito dito sa baba. Ito natin po guys. Ito po natin. Pinapapabarnahan ko po guys yung concrete gamit yung ang concrete na drill bit kapustadas. So magandang hapon guys. Dito po tayo. Dito banda sa may sa may chimney. Gagawa po tayo dito ng ng box. Yan po guys. Ito maya yung natin gagawin. Yun, gamit pa rin tayo ng ng whole angle na pinapinturahan ko na rin po ito mga kaplastadas. Yun, 3 meters pa yung haba niyan. Siyempre ito yung mga gamit natin, level bar, lapis, metro, grinder at electric drill. So yun, at ikabit po tayo ng concrete nail dyan, ipang pamako na dyan sa dyan sa wall. Pero bago natin ipapako yan, so bababarnahin muna natin yan, distance na 40 cm yung distance ng pako natin, at magkaroon po na siya ng tox mga kaplastadas. So yun, at ito yung gagawin natin mga kaplastadas. What's up mga kaplastadas, magandang hapon, at may bago po tayong Saudi boy na nagiging helper ngayon. Bagaman mga kaplastadas, yung helper kong original ito, yung kapatid ng ni Manang, ay actually guys, pupunta sana yun sa sa Nabas at may pupuntahan. So ngayon guys, i-reflex ko po itong framing na ginagawa namin. Ito po yung update nung kahapon ginawa namin mga kaplastadas. So ang sistema nito, kung paano ito gawin mga kaplastadas, yan, mapapansin nyo, mayari na dun sa doon sa may pintuan. So ayun yung pinto. Ngayon guys, itong diretso ng natin, wall angle, ito po guys, naka straight po yan. Sundan na po natin yung dito, itong walling. Then ito guys, nakahulog to mga kaplastadas, level bar lang po to, ganun lang po kasimple mga kaplastadas. At dito nakahulog din to mga kaplastadas, dito mula dito sa taas, dito nakahulog din yan, at lebilado rin po to mga kaplastadas, dito lebilado po yan. At ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano itong framing dito sa side wall mga kaplastadas. Yan, itong framing guys, gumamit po tayo ng G-Max na na pinakamakapal na faring. So ito po guys, dito baka magtaka kayo guys, dito sa pinakakantuhan, ayan po guys, ito yung kantuhan, ito po yung susundan natin yero. Kaya itong naka-vertical na natin framing, so nakahulog po yan dito sa taas mga kaplastadas. So ito po yung marking, dito po gagapang yung sentro ng wall angle natin. Ito po yung wall angle natin mga kaplastadas. Ito, yan, kulay beige po yung kulay na ito, at pinasundan po natin yung beige na pang dito, yung pang natin, yung pang takip. So ayun, si Manong Rudy. So ito po guys, yan, gumawa lang po kami ng dito, bracing namin dito sa angle bar, bari naka po to, naka barena at naka text. So yun po guys, yan, at naka plus rin po to rito sa side wall nito mga kaplastadas, para maganda po yung kalabasan ng natin, project natin. So ganun po guys. At dito sa taas, ginawa lang po natin na paraan yan, may mga bracing po yan. So yun po guys, yung ang sistema na paggawa ko yan. So yun po guys, yan, at nakahulog din po to, manggagaling po dito sa may dito sa may baba, nakahulog din po to dito sa taas. So ito po yung marka niya, nakahulog yan. Yan, at ito po yung sample ng kinabit namin. Yan po guys, yan. At gumamit po ako ng liston. Yan po guys, para maganda tingnan yung baba nito. Ito po yung baba niyan. Yan. Gumamit po ako ng wall angle pa rin mga kaplastadas. Yan. At nagupit tayo dito sa kabila para matago natin yung cladding natin. So yun po guys, yun. Ito po yung sinasabi ko kanina, na dito sa finish ng sidewall natin, nakagitna po yan. Mula dito sa taas. Yan, dito gagapang yung natin, wall angle. At itong wall angle guys, yan, naka plus rin po to siya mga plastadas. Yan, ito dadagdagan na lang po natin ng halo ito. Magano tayo, magpalitada tayo dito ng konti. So yun po guys, at marumi pa itong gawa namin, ang nakalimot kami maglinis. So yun po guys, ang update ng paano mag-framing ng dito sa may
chimney natin. So ito po yung chimney na naka-vlog nung nakaraang taon mga kaplastadas. So yun, at sa mga at sa mga nais pang matuto mga kaplastadas, subscribe nyo po yung YouTube channel ko, Stonebox TV. At hanggang matapos to mga kaplastadas, gawa ngang dito pa sa kabila, tatapusin po natin to. Ayun, hanggang doon sa dulo mga kaplastadas, at maraming salamat. So what's up, at magandang umaga mga kaplastadas. Kahapon guys, nakapag-framing tayo. At ngayon, naikabit na po natin yung wall angle na papatungan na natin. Ayun po guys, yung sa gilid. Yan. At kanina naikabit na rin natin yung dito sa may dito sa may tagiliran at packet dito sa taas mga kaplastadas. At nire-retouch po natin yung mga bakas ng kamay, kasi yung wall angle kahapon guys medyo basa pa, kaya dumikit yung mga dumi. So ayun po guys yung update, at mamaya dito po tayo mamaya mga kaplastadas. Ito po yung lalatagan natin ng ng wall angle. Ito guys, paikot yan, tatapusin muna natin dito at gagawa po tayo dito ng ng kakaido sa kabila na mga yan po guys. Yun, at sa mga hindi pa nakasubscribe ng YouTube channel ko, pakisubscribe na po mga kaplastadas. So good morning guys. Ngayon araw ng Lunes, ito po yung iniwanan natin na trabaho dito nung nakarang linggo mga kaplastadas. Ngayon guys, ito po yung inuna natin na takpan. Ito guys, yung sa gilid na ito. Yan po guys, para hindi hassle dito yung sa baba, yung pagkabit natin ng cladding dito guys. Libilado po to, at saka itong wall angle natin. Ito guys, ito yung sa baba. Ito yun guys, at ito na lang gagawin natin. Yan, hanggang to sa dulo, at magkakabit po tayo ng ventilation. Yun po guys. Yan, at yung sa taas na yan, lalagyan din natin ng ventilation na angle. So yun po guys.